Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Ang 13th PMAP Makatao Awards for Media Excellence Best AM Radio News Program. Kasama sina Kyle Bunyas at Yuel Reyes. DZRH Boom Balita Boom Balita. Nagbabagang mga balita at sumasabog na mga expose. Naglalagablab na ulat ng mga mobile unit reporter. DZRH Boom Balita. Mainit, malaman, sagisag ng katotohanan. DZRH Boom Balita. Boom Balita. Magandang hapon Pilipinas, sa ulo ng ating mga balita. Boom Balita. Boom Balita. Task force na kinabibilangan ng 10,000 tauhan binubuo ng DILG sa posibleng pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Balita. Boom Balita. Nicolas Kaufman nagpasalamat kay Duterte matapos magbitiw bilang counsel sa ICC. Anyay Tatay Digong in safe hands. Balita. Boom Balita. PGMN founder Franco Mabanta at 4 na iba pa laya pansamantala matapos magpiyansa. Balita. Boom Balita. Rollback sa diesel at kerosene asahan sa susunod na linggo. Gasolina tataas. Balita. Boom Balita. Meralco nilinaw na hindi tutol sa paggamit ng solar energy sa panawagang higpitan ng rooftop installation. Balita. Boom Balita. At bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility inaasahang papasok ngayong gabi pero hindi tatama sa kalupaan ayon sa Pag-asa. Balita. Boom Balita. Yan po ang ulo ng ating mga balita ngayong araw ng Sabado, Mayo 9, 2026. Live na napapakinggan mula DZRH 666 kHz sa Metro at Mega Manila, gayon din ho sa 18 relay stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Simulcast sa DZRH TV at DZRH News Facebook at DZRH News Television YouTube channel. Kami po ang inyong mga lingkod sa pagbabalita. Ako po si Kyle Bulias. At ito po si Yuel Reyes. Sa detalye ng mga balita, naghahanda na ng 10,000 tauhan ang Department of Interior and Local Government o DILG kasunod ng ulat na may arrest warrant nang inilabas ang International Criminal Court laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa mensahe sa DZRH News, sinabi ni Secretary John Vic Remulla na natanggap nila ang unverified information ngayong Sabado ng umaga lamang. Pero sabi ng kalihim, wala pa silang natatanggap na kopya ng arrest warrant. Anya natukoy na nila ang lokasyon ni De La Rosa na nasa Davao Region lamang. Samantala sa hiwalay na text message, sinabi ni Department of Justice spokesperson Attorney Polo Martinez na wala pa silang natatanggap na ulat hinggil sa arrest warrant kay De La Rosa. Matatanda ang unang sinabi ni Ombudsman Boying Remulla sa DZRH noong Nobyembre ng nakaraang taon na naglabas na ng arrest warrant ang ICC laban kay De La Rosa. Mula noon ay hindi na muling nagpakita pa ang senador. Boom Balita. Boom Balita.
Kaugnay ng balitang yan, nakahanda ang Philippine National Police sa posibleng contingency measures kaugnay ng mga ulat na may inilabas ng arrest warrant ang International Criminal Court laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Pero ayon sa PNP, kikilos lang sila batay sa mga legal na kautusan at alinsunod sa umiiral na batas, mga alituntunin at proseso. Binigyang diin din ng pambansang pulisya na anumang hakbang kung kinakailangan man ay isasagawa ng may pagtalima sa due process, rule of law at paggalang sa karapatang pantao. Patuloy naman ang mahigpit na koordinasyon ng PNP sa Department of Interior and Local Government at iba pang ahensya ng pamahalaan upang matiyak na ang lahat ng magiging aksyon ay naaayon sa umiiral na legal at operational protocols. Kasabay nito na nawagan ng PNP sa publiko na maging mapanuri at iwasan ang pagpapakalat ng mga hindi beripikadong impormasyon online. Balita! Boom! Balita! Nagpasalamat si Nicolas Kaufman kay dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos ang pagbibitiw nito bilang lead counsel sa kasong kinakaharap sa International Criminal Court o ICC. Ayon kay Kaufman, isang pribilehiyo ang maging abogado ni Duterte. Anya, nagpapasalamat din siya sa libu-libong taga-suporta ng dating Pangulo na nagpakita ng pagpapahalaga sa kanya. Sa oras umano na maaprubahan ang kanyang withdrawal, kumpiyansa siyang nasa mabuting kamay si Duterte. Una rito, personal na binisita ng defense team ang dating Pangulo nitong nakaraang araw kung saan ipinahayag ni Duterte ang plano niyang kumuha ng bagong kinatawan. Bahagi umano ito ng plano ni Digong na i-reorganize ang kanyang legal team bilang paghahanda sa nalalapit ng pagdilitis sa kasong crimes against humanity na kanyang kinakaharap kaugnay ng war on drugs. Balita! Boom! Balita! Inaprubahan na ng International Criminal Court ang pagkalas ni Associate Counsel Dov Jacobs bilang sa legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kinakaharap nitong kaso sa ICC. Base sa desisyon ng ICC Trial Chamber 3, pinayagan si Jacobs na umatras bilang Associate Counsel epektibo nitong May 8. Samantala, umaasa ang pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killings na hindi magreresulta sa pagkaantala ang pagpapalit ng abogado ni Duterte. Ayon kay ICC Assistant to Counsel Cristina Conti, bagamat may karapatan si Duterte na pumili ng sariling counsel, hindi dapat ito magresulta sa panibagong delay. Giit ni Conti, pangunahing hangarin ng mga biktima na magsimula ang paglilitis sa pinakamadaling panahon. Boom! Balita! Boom! Balita! 11 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon, nakalabas na ng kulungan si Peanut Gallery Media Network o PGMN founder Franco Mabanta at 4 na iba pa matapos na makapagpiyansa. Kaugnay ito ng kasong robbery extortion na isinampal laban sa kanila dahil sa umano'y pangingikil kay dating House Speaker at Leyte Representative Martin Romualdez. Pinalaya sina Mabanta at ang 4 niyang kasama matapos makapagpiyansa ng tig 120,000 piso. Matatanda ang inaresto ng NBI ang 5 sa isang entrapment operation noong Martes ng gabi, Mayo 5. Mariin namang itinanggi ni Mabanta ang extortion at iginiit na isang setup ang pag-aresto at wala umano silang ginagawang krimen. Boom! Balita! Boom! Balita! Kaugnay po ng balitang yan, ipinatatawag na ng National Bureau of Investigation ang anchor ng Peanut Gallery Media Network na si CJ Hiro. Kaugnay yan ng umano'y tangkang pangingikil kay dating House Speaker Martin Romualdez. Batay sa nasabing sabina, inatasan si Hiro na magtungo sa NBI sa Lunes, May 11. Ngunit ayon sa legal counsel ng PGMN na si Attorney Bernice Piñolo Rodriguez, wala pa silang natatanggap na kopya nito gayong maghapon naman silang nasa tanggapan ng NBI kahapon. Si Hiro ay isa sa mga umano'y kasabwat ni PGMN founder Franco Mabanta para mangikil ng 350 million pesos kay Romualdez. Boom! Balita! Boom! Balita! Abiso naman ho sa mga motorista, nakaamban dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa oil industry sources, posibleng mag-rollback na humigit kumulang 9 pesos and 50 centavos ang diesel habang 13 pesos naman sa kada litro ng kerosene. Halong bad news dahil may aasahang hanggang 50 sentimong taas presyo sa kada litro naman ng gasolina. Batay ang pagtaya sa 5 araw na kalakalan sa pandaigdigang merkado. Boom! Balita! Boom! Balita!
Samantala, sinuspende na ng Land Transportation Office ang lisensya ng driver na sangkot sa gas and run incident sa isang gasolinahan sa Quezon City. Ayon sa LTO, suspendido ng 70 araw ang lisensya ng naturang driver na tumakas ng hindi nagbabayad matapos magpagasolina sa Unioil sa may kahabaan ng Mindanao Avenue sa Barangay Bahay Toro. Sabi ni LTO Chief Marcos Lacanilao, hindi nila palalampasin ang mga ganitong irresponsableng aksyon ng mga motorista na nagdudulot ng matinding abala sa iba. Bukod sa suspensyon ng lisensya, pinahaharap din sa pagdinig sa May 13 ng driver at ang rehistradong may-ari ng ginamit itong sasakyan para magpaliwanag kung bakit hindi sila dapat panagutin sa kasong administratibo. Boom! Balita! Boom! Balita! Nilinaw naman ng Manila Electric Company o Meralco na hindi sila tutol sa paggamit ng renewable energy o pagpapakabit ng solar rooftop installation. Ayon sa Meralco, nauunawaan nila kung bakit maraming consumer ang lumilipat sa solar energy upang mapababa ang gasto sa kuryente at makatulong sa mas malinis na papagkukunan ng enerhiya. Pero kasabay nito, binigyan din ng Meralco na mahalaga ang malinaw at standardized guidelines mula sa gobyerno upang matiyak na ligtas at maayos ang pagkakabit ng mga solar system. Iginit din ng kumpanya na hindi ito usapin ng buwis o pagkontrol sa personal na pagpili ng mga consumer, kundi usapin ng public safety at tamang installation standards. Paliwanag pa ng Meralco, wala silang regulatory authority sa mga solar installation. Boom! Balita! Boom! Balita! Mababa na ang halaga ng pagpapa-install ng solar rooftop ngayon. Ito ang naging panghihikayat ni Techi Capellan, chairperson ng Philippine Solar and Storage Energy Alliance, sa publiko na gumamit ng naturang alternative energy source. Sa panayam kay Capellan sa special on Saturday, sinabi niya na umaabot na lang sa 70,000 pesos ang 1 kilowatt ng solar. Sa pagtaya na ni Capellan, bababa ang 10,000 pesos na bill ng kuryente sa mahigit 3,000 pesos kada buwan, kaya ang investment sa pagpapakabit ng solar ay mababawi sa loob ng 4 na taon. Malaking tulong ito para sa mga kababayang talagang nangangailangan, lalo na sa gitna ng krisis ngayon sa langis. Pero git ni Capellan, ang tanging magiging mahirap sa pagpapalagay ng solar panel ngayon ay ang napakaraming permit na kailangan kunin sa mga ahensya at lungsod. Narito ang chairman ng Philippine Solar and Storage Energy Alliance. Kasi bago ka maglagay ng solar sa bubong mo, kailangan pumunta ka sa munisipyo o kaya sa City Hall. Kasi kailangan naman nila talaga siguraduhin na safe yung solar mo, hindi makakakos ng sunog at hindi magkakaroon ng problema sa mga kapitbahay mo. Ngayon, ang gusto naman namin, naiintindihan naman namin yon, pero ang gusto namin sana iisa ang requirement ng LGU. Sabi namin sa DOE, pwede ba tulungan mo naman kami, i-harmonize natin yung rule sa lahat ng LGU. Magkaroon tayo ng standard para iisa lang yung madali ang permit. Boom! Balita! Boom! Balita! Sa iba pa mga balita, inaasahang papasok ngayong Sabado ng gabi ang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR na may international name na Hagupit. Ayon sa Pag-asa, huling namataan ng sentro ng bagyo sa layong 1,045 kilometro silangan ng northeastern Mindanao. Taglay ang lakas ng hangin na 65 km per hour at bugsong aabot sa 80 km per hour. Magpapatuloy sa mga susunod na araw ang northwestward na pagkilos ng bagyo. Wala namang inaasahan direktang epekto ito o magdudulot lang ng kalat-kalat na pagulan sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao sa susunod na linggo. Sabi pa ng Pag-asa, hindi rin ito inaasahang dadaan ng landmass at tuluyang hihina. Boom! Balita! Boom! Balita! 18 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon, tiniyak ng Department of Health ang kahandaan nito sakaling magkaroon ng hantavirus outbreak sa bansa. Ayon kay DOH spokesperson Undersecretary Albert Domingo, patuloy na nakatutok ang ahensya sa sitwasyon ng nasabing virus sa ibang bansa. Mayroon din anyang mga laboratorio ang Pilipinas na may PCR machines na ginamit din noong pandemic at 3 institusyon ang may electron microscope na may kakayanang matukoy ang virus. Bukod pa niya rito ang maigting na pagtutulungan ng DOH at Bureau of Quarantine sa pagbabantay ng borders upang hindi makapasok sa Pilipinas ang hantavirus. Boom! Balita! Boom! Balita!
balita. Ang pag-asang muling mabibigyan ng mga malalaking infrastructure projects o mababahagian ng national budget ang Mindanao at Visayas ang dahilan ng popularidad ni Vice President Sara Duterte. Sa panayam sa programang Special on Saturday, sinabi ni longtime Davao-based journalist Serafin June Ledesma Jr. na maraming proyekto ngayon sa nabanggit na rehiyon ay hindi na naipagpatuloy. Kaya ayon kay Ledesma, marami ang sumusuporta kay VP Sara para sa susunod na eleksyon sa Mindanao at Visayas dahil nais nilang maipagpatuloy niya ang mga proyekto ng administrasyon noong kanyang ama. Kung magbigyan ng ikalawang pagkakataon na magkaroon ng Duterte leadership sa national government, ay magkaroon naman kami ng fair share of the national budget. Noong panahon ni Duterte, napakaraming project na naibigay sa Visayas at saka sa Mindanao in terms of bridges, airports, upgrades, etc. etc. So, yan ang dahilan kung bakit napaka-popular ni VP Sara, not only in Visayas and Mindanao, probably in the National Capital Region. Boom! Balita! Boom! Balita! Mas maraming Pilipino ang naniniwala na dapat ibatay ng mga mambabata sa public opinion ang kanilang pagboto sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte sa halip na sa mga ebidensya. Sa survey ng WR numero 4 sa bawat 10 Pinoy ang nagsabing dapat iayon ng mga mambabata sa kanilang boto sa kagustuhan ng taong bayan. Mas mataas ito kaysa sa 3 sa bawat 10 Pinoy na nagsabing dapat bumoto ang mga mambabatas batay sa bigat ng mga nakalap na ebidensya. Samantala, 1 sa bawat 10 respondents naman ang naniniwala na dapat bumoto ang mga kongresista sa nalalapit na impeachment votes batay sa kanilang personal conscience o political allies. Ang naturang survey ay isinagawa noong March 10 hanggang 17 sa pamamagitan ng face-to-face interviews at nilahukan ng 1,455 respondents sa buong bansa. Boom! Balita! Boom! Balita! Alas 5:21, makatatanggap ng tig 200,000 piso na financial assistance ang 42,000 barangay sa buong bansa sa ilalim ng Bawat Barangay Makikinabang Program na pinondohan ng Social Civic Project Funds ng Office of the President. Sa panayam kay Office of the Executive Secretary Undersecretary Georgina Hernandez, sa Special on Saturday, kinakailangan lamang magpasa ng kaukulang dokumento ng mga barangay hanggang sa June 30 upang makatanggap ng naturang assistance. Inilaan din anya ang kalahati ng pondo para sa college scholarship at ang isa ay para sa mga kinakailangang equipment na makatutulong sa lahat ng residente ng barangay. Kung may nararanasan nga na pagtaas ng bilihin yung bawat pamilya, baka sabihin mo na, anak, tumigil ka munang mag-aral. Pero ito po, yung nakita na programa para siguraduhin na tuloy-tuloy at makagraduate yung ating mga college students. 5 kada barangay, so 200,000 scholars nationwide. At yung kalahati naman po, yung 100,000 pesos, ito yung gagamitin ng mga barangay para bilhin kung ano yung mga kinakailangan nilang mga gamit sa barangay para makapagserbisyo pa ng maayos sa kanilang mga constituents. Boom! Balita! Boom! Balita! Pinamamadali ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagsasaayos ng gumuhong bahagi ng Marcos Highway sa Barangay Taloy Sur sa bayan ng Tuba, Benguet. Ayon sa Department of Public Works and Highways, mahalagang maayos agad ang kalsada dahil nananatili itong peligroso. Nagdudulot din umano ito ng mabagal na daloy ng trapiko para sa mga turista, mga motorista at mga commuter na bumabiyahe paakyat at pababa ng Baguio City. Sabi ni DPWH Secretary Vince Dizon, sisimulan na sa araw ng Lunes ang rehabilitasyon ng kalsada gamit ang Gabion methodology na mas mabilis at mas matibay umano laban sa pagguho. Target ang DPWH na matapos ang proyekto sa loob ng 3 hanggang 4 na buwan. Nasira ang naturang tulay sa kasagsagan ng Super Typhoon Nando noong nakaraang taon. Boom! Balita! Boom! Balita! Alas 5:23 na ho ng hapon, babalikan natin ang ilan pang mga malalaking balita
dito pa rin sa DZRH Boom Balita. Inyo hong nakakasama. Ito po si Kyle Bulias. At ito po si Yuel Reyes. Boom Balita. Boom Balita. Bagang mga balita at sumasabog na mga ekspose. DZRH Boom Balita. Boom Balita. Alas 5:23. This time check. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo. Tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula. Help stop cavities before they start. While keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Fabcon. Amoy nakaka-joyful. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dungit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Oh, so good. Komeo so tanghon. So bagay sa bawat celebration. So easy, so dummy. Komeo so tanghon. Komea so tanghon. So good. So tanghon. MX3, dito ko believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kalafabcon. Amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Samantala, alamin muna natin ang sitwasyon sa Kalakhang, Maynila mula kay Chris Almerol ng MMDA Metro Base. Magandang hapon po. Welcome po sa DZRH. Ano po ang lagay ng ating trapiko?
Yes sir, magandang hapon din po at sa inyong mga tagapakinig at narito po ang lagay ng ating mga pangunahing lansangan sa mga oras na ito. At silipin po natin itong kahabaan ng EDSA northbound lane kung saan may pagbagal nga po. Simula po rito sa may EDSA Macapagal Avenue patungo dyan sa may EDSA Rojas Boulevard Extension ay may moderate to heavy po yan. Ganun din po rito sa may EDSA Cuneta Avenue patungo EDSA Top Rotonda ay may kabagalan din po ang daloy ng mga sakyan. Mabilis naman yung patungo EDSA Tamo, ganun din po yung patungo dyan sa may EDSA Magallanes. At dito na po sa may Arnaiz Avenue, nananatiling maluwag po yan hanggang dyan sa may McKinley. Light to moderate traffic naman yung patungo dyan sa Buendia hanggang makarating dyan sa may EDSA Kalayaan. Subalit dito po, yung bago dumating na EDSA Orense, may kabagalan po tayong nararanasan ngayon dyan hanggang dyan sa may Guadalupe Bridge. Light to moderate traffic naman yung patungo dyan sa may EDSA Pioneer, ganoon din po yung patungo dyan sa may EDSA Reliance. Pero yung after po ng Reliance, patungo dyan sa may Shaw Boulevard, mabagal po ang daloy ng mga sakyan dyan. Ganon din po yung patungo rito sa may EDSA J. Vargas hanggang makarating dyan sa may EDSA Ortigas approach flyover. Moderate naman po yung flyover natin, patungo naman dyan sa may EDSA Corinthian Garden. At dito sa may White Plains o dyan sa may People Power Monument, nananatiling maluwag po ang daloy ng mga sakyan dyan patungo dyan sa may Camp Aguinaldo. May bahagyang pagbagal lamang po dito sa after Camp Aguinaldo Gate 3 patungo dito sa may EDSA Santolan Flyover. Ganon din po patungo dyan sa may Main Avenue, moderate traffic po yan, patungo naman dyan sa may Pitwason. At yung patungo naman po ng EDSA Aurora Intersection, may kabagalan din po yung service road dyan. At ganoon din po, yung main artery, nagmo-moderate din po yan. Light to moderate traffic naman patungo EDSA Ermin Garcia hanggang makarating dyan sa may EDSA Kamuning Kamyas Flyover. Light traffic din po patungo dyan sa may EDSA NIA at yung ganoon din po patungo naman dyan sa may EDSA Quezon Avenue Intersection. May bahagyang pila lamang po yung service road pero yung main artery nananatiling maluwag po yan. At ang problema po natin dito, yung eastbound lane or eastbound lane. Kung kayo nanggagaling dyan sa may elliptical circle, patungo naman po rito sa may EDSA Quezon Avenue intersection, moderate to heavy po ang daloy ng mga sakyan dyan. Light to moderate traffic naman yung patungo sa EDSA North Avenue at magkakaroon lamang pong pagbagal pagsapit dito sa may West Avenue, patungo naman dyan sa may EDSA Bansalangin. Yung patungo naman po ng Muñoz o dyan sa may Roosevelt EDSA, nananatiling maluwag po yan. Kasama na rin po dyan yung patungo naman yan EDSA Oliveros. Subalit yung approach po na EDSA Balintawak Cloverleaf, may bagyang pila rin po yan o moderate to heavy rin po mga sakyan dyan. Light traffic o mabilis naman yung patungo dyan sa may Bagong Baryo, ganoon na rin po yung patungo naman dyan sa Monumento. Kabilang panig naman po ng EDSA kung tayo nagmumula dyan sa Monumento, maluwag po yung patungo dyan sa may Balintawak Cloverleaf. Ganoon din po yung patungo Muñoz, nagkakaroon lamang ng bahagyang pagbagal o pila ng mga sasakyan bago dumating na intersection. Subalit paglagpas po niyan ay moderate pa rin po yan hanggang dyan sa may Bansalangin. After EDSA Bansalangin ay light traffic po yung patungong West Avenue, ganoon din po yung patungong North Avenue. Mabilis din po yung patungong EDSA Quezon Avenue flyover, nagkakaroon lamang po ng bahagyang pagpila ng mga sakyan dito sa may service road. Paglagpas po niyan, mabilis po yung patungo dito sa may Scout Borromeo, ganoon din po yung patungo dyan sa may EDSA Timog o dyan sa may EDSA Kamuning Timog flyover. At dito naman po sa may EDSA Bernardo Park or dito sa may Ermin Garcia, nananatiling maluwag pa po ang daloy ng mga sakyan dyan bago sumapit ng EDSA New York. Ganon din po patungo dyan sa may EDSA Aurora intersection, Banayad po, hanggang sa katamtaman lamang ang daloy ng mga sakyan. Light to moderate traffic din po patungo dyan sa may Pitwason at dito lamang po nagkakaroon ng bahagyang pagbagal bago sumapit naman EDSA Santolan Flyover. Ganon din po patungo dyan sa may EDSA Annapolis, may bahagyang pagbagal din po yan at magmo-moderate to heavy naman patungo naman dyan sa may EDSA Connecticut. Light to moderate traffic yung patungo EDSA Ortigas Flyover at dito po after Ortigas Flyover makakaranas na po tayo ng mabagal na daloy ng mga sakyan patungo po dito sa may EDSA Shaw. Ganon din po yung patungo rito sa may EDSA Boni o dyan sa may Pinatubo area. At ang EDSA Guadalupe, ganon din po, may kabagalan pa rin yan hanggang makarating dito sa may EDSA Orense. Light to moderate traffic na may patungo Estrella. At ganoon din po patungo dyan sa may EDSA Buendia. After Buendia po, makakaranas na po tayo ng mabagal na daloy ng mga sakyan. Dire-diretso po yan hanggang makarating naman ng EDSA Magallanes Interchange. At yung patungo naman po ng EDSA Malibay, Evangelista, light to moderate traffic lamang yan. Magkakaroon lamang pong pagbagal bago dumating po o may bahagyang pila ng mga sakyan bago po mag-cross ng EDSA Top Rotonda.
Light to moderate traffic po ang patungo dyan sa may EDSA FB Harrison hanggang makarating na dyan sa may EDSA Roas Boulevard Extension. Yung po ating traffic update mula rito sa tanggapan ng MD Metro Base, Chris Almerol nagulat. Maraming salamat po Sir Chris Almerol ng MMDA Metro Base. Kaya ingat-ingat ho sa ating mga kapwa motorista na bumibiyahe ngayong Sabado ng hapon. Metro Manila ngayon. Nagbabagang mga balita at sumasabog na mga ekspose. DZRH Boom Balita. Boom Balita. Mga malalaking balita ngayong linggo ating babalikan. Ating hihimayin dito sa DZRH Boom Balita Rewind. Sa ating top 5 story of the week, opisyal nang nagtapos ang ika-48 ASEAN Summit sa Cebu na may temang Navigating Our Future Together. Pinangunahan ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan sumentro ang talakayan sa seguridad sa enerhiya, kooperasyong pandagat at kapayapaan sa rehiyon. Isa sa pinakamahalagang usapin sa summit ang pagsusulong ng tinatawag na Cebu Protocol na maaaring maging kauna-unahang amyenda sa ASEAN Charter mula noong taong 2007. Layunin nitong palakasin ang institusyon ng ASEAN at suportahan ang ganap na pagsapi ng Timor-Leste bilang ika-11 miyembro ng samahan. Tinalakay rin ng mga lider ang lumalalang krisis sa supply ng langis dulot ng tensyon sa Strait of Hormuz. Nagkasundo ang ASEAN na pabilisin ang pagbuo ng Regional Oil Sharing Framework at magpatupad ng mga contingency measures tulad ng fuel reserves, diversified energy sources, emergency fuel sharing coordination at pagpapalakas ng regional power grid. Sa usaping pandagat naman, itinulak ng Pilipinas ang pagkakatatag ng ASEAN Maritime Center na planong ilagay sa bansa kasama ang mas matibay na kooperasyon sa ilalim ng ASEAN Coast Guard Forum. Kasama rin sa tinalakay ang nagpapatuloy na krisis sa Myanmar at tensyon sa hangganan ng Thailand at Cambodia kung nagkasundo ang mga foreign minister na magsasagawa ng virtual talks sa Myanmar. Nangako naman ang Thailand at Cambodia na pananatilihin ang kapayapaan matapos ang pag-uusap ng kanilang mga lider. Sa ating top 4 story of the week, nakalaya na mula sa kustodiya ng National Bureau of Investigation ang founder ng Peanut Gallery Media Network na si Franco Mabanta at 4 na iba pa matapos sila makapagpiyansa kaugnay ng kasong robbery extortion. Noong araw ng Martes, May 5, inaresto si Mabanta at mga kasamahan nito sa isang entrapment operation. Kasunod ito ng natanggap na reklamo ng NBI mula kay dating House Speaker Martin Romualdez na kinikila naman siya ng aabot sa 350 million pesos kapalit ng hindi pagsasapubliko ng PGMN ng kanila umanong expose kay Romualdez. Nangyari ang operasyon sa Manila Peninsula Hotel sa Makati pero sinabi ni Mabanta na dalhin na lamang ang pera sa Valle Verde Country Club sa Pasig City dahil maraming CCTV sa naturang hotel. Pagdating ng mga operatiba sa Pasig, naroon din si Mabanta na personal na tinanggap ang unang tranche ng pera. Itinanggi naman ni Mabanta ang naturang kaso at iginiit na set-up lamang ito na kagagawan umano ni Romualdez. Samantala, ipinasabihan na rin ng NBI ang isa pang host na si CJ Hero na siyang gumawa ng umano'y dokumentaryo na magdidiin kay Romualdez sa korupsyon sa Kamara. Pero ayon kay Hero, walang nangyaring extortion at kailanman ay hindi siya nakipag-ugnayan sa kampo ni Romualdez. Sa panig naman ng NBI, iginiit ni Director Melvin Matibag na sumusunod lamang sila sa tamang proseso at iginiit na manguhuli lamang sila batay sa mga nakalap nilang mga ebidensya.
Alas 5:38 sa ating top 3 story of the week. Matapos ang isang taong paninilbihan bilang abogado ni dating Pangulong Digong Duterte sa ICC, kumalas na bilang legal counsel si Attorney Nicholas Kaufman. Ayon sa isinumite nitong request sa ICC noong Mayo 8, natapos na ang kanyang kontrata noon pang March 31. Nagpahayag din si Duterte na magsasagawa ito ng reorganization sa kanyang legal team at planong kumuha ng panibagong kakatawan sa kanya bilang paghahanda sa nalalapit na paglilitis sa kasong Crimes Against Humanity. Dahil dito naghain din ng request ang Associate Counsel nito na si Dov Jacobs para kumalas na rin na bilang bahagi ng reorganization. At yan ay agad ding naaprubahan ng ICC Trial Chamber 3. Sa kabila nito, tiniyak ni Kaufman na hindi magkakaroon ng antala sa takbo ng pagdilitis dahil mayroon nang napiling papalit sa kanya at handa nang dumalo sa nakatakdang status conference sa Mayo 27. Sa panig naman ng mga kaanak ng EJK victims, umaasa sila na hindi ito magre-resulta sa pagka-delay ng mga paglilitis, lalo't ang hiling nila ay maumpisahan ito sa lalong madaling panahon. Babalikan natin ang ating top 2 at top 1 story of the week. Pilipinas ang ating oras, 5:40 ng hapon. Ang oras na yan. Oh, so good! Komeo sa tanghon! So bagay sa bawat celebration! So easy, so dummy! Komeo sa tanghon! Komea Sotanghon. So good. Sotanghon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Kung gumagana, ipinakikinabangan ng mo tao. Eh bakit ka pa mag-iisip? Eh di mangupya ka na lang. What's ironic about this? Itutuloy na lang. If your tax base is horizontal, you don't need to go vertical. Mag-demand kayo. You should demand.
demanded better services, better leaders, and this is not an advocacy. We mean it. We practice it. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH. Para ho sa ating top 2 story of the week dito sa DZRH Boom Balita Rewind. Ito yung pinag-uusapan ho natin kanina lamang. Naghahanda na ang Department of Interior and Local Government at ang pulisya sa posibleng pagpapaaresto ng International Criminal Court kay Senator Bato de la Rosa. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, natanggap lamang nila ang naturang unverified information kaninang umaga pero wala pa umano silang natatanggap na kopya ng arrest warrant. Kinumpirma naman ni Remulla na nasa Davao Region lamang ang senador. Sa hiwalay na mensahe sa DZRH News, sinabi ng Department of Justice na wala rin silang kopya na natatanggap kaugnay ng warrant. Sa kabila nito, sinabi ni Remulla na maghahanda sila ng 10,000 tauhan para isilbi ang warrant sakaling lumabas na ito. Sa panig naman ng PNP, tiniyak nito ang maximum tolerance at naayos sa batas sa ang kanila magiging aksyon oras na ipatupad na ang warrant of arrest kay De La Rosa. Matatanda ang huling pumasok si De La Rosa sa Senado noon pang November 11, 2025 at naging absent na mula nang mapabalitang may arrest warrant na siya mula sa ICC. Tagal na rin pala, no? Magkano na sinasahod ni Senator magkano Bato? bang monthly nila? Parang ang computation more than 300,000. More or diba? less 300,000. Per month na yan. Per month. Tapos kung mula Nobyembre, milyon-milyon na. Nang hindi pumapasok. 4 months lang. Sa gitna ng krisis. At sa ating top 1 story of the week, hindi lang for the week to, ito ang antabayanan natin hanggang sa susunod pa linggo. Inaprobahan ng House Justice Panel sa unanimous vote ang committee report na naglalaman ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Committee Chair at Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro, lahat ng 55 miyembrong dumalo ay sumuporta sa nasabing ulat. Dahil dito isinumite na ang impeachment sa plenaryo kung saan kinakailangan ng 1/3 o hindi bababa sa 106 votes mula sa 318 mambabatas. Batay sa ulat ng komite, may sapat na batayan o probable cause upang ituloy ang kaso. Kabilang ang mga aligasyon ng paglabag sa 1987 Constitution, bribery, graft and corruption at betrayal of public trust. Hindi dumalo ang kampo ni Duterte sa mga pagdinig sa kabila ng mga paanyaya, ngunit tiniyak na lalahok sila sa magiging paglilitis sa Senado. Samantala, kumpiyansa naman si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na makakakuha sila ng sapat na boto sa plenaryo. Ayon naman kay ML Party List o mamamayang liberal Representative Laila de Lima, kahit na isa lamang sa 4 na articles of impeachment ang mapatunayan sa Senado ay sapat na upang mahatulang guilty ang Vice Presidente. Sa ngayon ho, ang bilang ay nasa 215 yung bilang ng mga mambabatas na pro sa impeachment na ma-impeach si Vice President Sara Duterte sa Kamara. Yan ho yung tinatanong ng iba na hindi pa naman na-impeach si VP Sara kasi binabalikan yung nangyari noong 2025. Ganun ho yung pag bumoto yung mga kongresista pabor sa impeachment, automatic impeach na si Vice President Sara Duterte o sino mang opisyal. Pero ibang usapin naman yan kung sa paghatol, kung siya ba ay guilty o not guilty.
na ho, malalaking balita ngayon linggo na ating binalikan. Ating hinimay dito pa rin sa DZRH Boom Balita Rewind. Labing isang minuto bago mag-alas 6 ng gabi. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Narito ang mga sari-sari at mga halo-halong balita. Balitang showbiz, balitang sports, balitang pangkalusugan, balitang karumal-dumal, balitang kahindik-hindik, at balitang nakakatuwa. Dito lamang sa ating mga chapsuy na balita. Mga chapsuy na balita. Para sa ating mga chapsuy na balita, unahin natin sa ibayong dagat. Patay ang 3 katao habang hindi bababa sa 10 hikers ang na-stranded matapos ang biglaang pagputok ng Mount Dukono sa Indonesia. Base sa ulat ng local authorities, kabilang sa nasawi ang Singaporean at Indonesian nationals. 9 na foreigner at 11 local hikers ang natsyempohan ng pagsabog. Abot naman sa 17 climbers ang ligtas na nailikas. Samantala, sinuspende ang search operation kagabi na kinabibilangan ng 100 rescuers, military at police personnel. Chapsuy na balita. Chapsuy na balita. Para naman sa balitang sports, Pinay Pride Alex Ayala pasok sa ikatlong round ng Italian Open. Alamin natin ang detalye mula kay Jeric Sasil. Jeric. Bagi ang Pinay tennis sensation na si Alex Ayala matapos pataubin si Xin Yu Wang ng China sa ginanap na Italian Open kahapon sa Foro Italico Sports Complex sa Rome. Sa naturang panalo, matagumpay na nakabante si Ayala sa third round ng prestihiyosong torneo. Mainit ang naging simula ng laban matapos umiskor agad si Wang ng 3-0 abante sa unang set. Gayunman, mabilis na nakabawi si Ayala at nagpakawala ng matinding 6-1 ratsyada para maagaw ang momentum at makuha ang unang set. Samantala, nagpatuloy naman ang agresibong opensa ni Ayala sa ikalawang set para tuluyang selyuhan ang panalo kontra sa Chinese netter. Ito ang unang pagkakataon na nakaabot si Ayala sa third round ng isang clay tournament ngayong season.
matapos mabigong makalusot sa Linz Open, Porsche Tennis Grand Prix at Madrid Open. Inaasahan namang mas mabigat ang kanyang susunod na hamon dahil posible niyang makaharap si WTA No. 2 Elena Rybakina ng Kazakhstan o si WTA No. 47 Maria Sakkari ng Greece sa round of 32. Yan ang update para sa mundo ng sports. Ito si Jeric Sasil para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Chapsuy na balita. Chapsuy na balita. At para naman sa ating balitang showbiz, makakasama si Lisa ng girl group na Blackpink sa opening ceremony ng FIFA World Cup 2026 sa Los Angeles sa darating na June 12. Ayon sa FIFA, kabilang si Lisa sa star-studded lineup, kasama sina Katy Perry, Future, Anita, Rema at Tyla para sa engrandeng pagbubukas ng torneo sa Sophie Stadium. Ito rin ang kauna-unahang pagkakataon na magtatanghal si Lisa sa entablado ng FIFA World Cup opening ceremony, dagdag sa kanyang lumalawak na international career bilang solo artist. Ang 2026 FIFA World Cup ay gaganapin sa United States, Canada at Mexico mula June 11 hanggang July 19. Chapsuy na balita. Chapsuy na balita. At sa ating kakaibang balita, robot sa South Korea binasbasan para maging isang Buddhist monk. Alamin natin ang detalye sa kakaibang report ni Jackie Resho. Jackie! Kung sa China may dancing robots, ang South Korea naman ay mayroong android monk. Ngayon lamang buwan ng Mayo, nagsagawa ng Buddhist initiation para sa isang humanoid robot sa isang temple sa Seoul. Dito sa mismong seremonya, ginawa ng formal na certificate listing ang robot at pinagsuot ng robe gayon din ng 108 prayer beads necklace. Tinawag nilang Gabi o Mercy sa Ingles at habag naman sa Tagalog, ang robot monk na ayon sa Jogya Order ang pinakamalaking Buddhist denomination sa South Korea ay bilang pang-inganyo sa mga nakababatang Koreans na umanib o simulang i-practice na ang Buddhism. Sa ngayon kasi, nasa 16% na lamang ng mga South Korean ang Buddhist at ang mga kabataang kumikilala bilang Buddhist ay nasa 8% na lamang. Bagamat magkakahalo ang reaksyon ng publiko kaugnay ng humanoid robot monk, naniniwala si Venerable Songwon, ito lamang ay isang hakbang sa papalapit na kinabukasan na ang tao at mga robot ay payapang namumuhay sa mundo. At yan ang aking kakaibang balita. Ito si Jackie Resho ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Chapsuy na balita. Chapsuy na balita. Ang 13th Team-Up Makatao Awards for Media Excellence Best AM Radio News Program. Kasama sina Kyle Mulyas at Joel Reyes. DZRH Boom Balita. Boom Balita. Balikan natin ang ating headlines. Task force na kinabibilangan ng 10,000 tauhan binubuo ng DILG sa posibleng pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa. Kaufman nagpasalamat kay Duterte matapos magbitiw bilang counsel sa ICC. PGMN founder Franco Mabanta at 4 na iba pa laya pansamantala matapos magpiyansa. Rollback sa diesel at kerosene asahan sa susunod na linggo. Gasolina tataas. Meralco nilinaw na hindi tutol sa paggamit ng solar energy sa panawagang higpitan ang rooftop installation. At bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility inaasahang papasok ngayong gabi pero hindi tatama sa kalupaan. Boom Balita. Boom Balita. Yan na po ang kabuuan ng mga balitang itinampok sa DZRH Boom Balita ngayong araw ng Sabado, Mayo 9, 2026. Maraming salamat sa lahat ng ating mga nakasama sa DZRH News Center, DZRH Radio at DZRH TV Tech. Kami po ang inyong mga lingkod sa pagbabalita. Ako po si Kyle Bulyas. At ito po si Joel Reyes para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Susunod na ang programang Spotlight with Sister L. Ang ating oras, 2 minutes before 6 p.m. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya ay naglihi, lalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo.
Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala rin naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.